ika-siyamnaputtatlong kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang mga paa. Pagkatapos nito ay si Byung-yong na namamaga ang mukha, ay bumuntong hininga, at sinabing sa wakas ay naayos na din daw, habang nagtatanggal ito ng mga kadena sa kanyang mga kamay. Nagulat ang ating bida, at nasabi ni Byung-yong na bakit daw siya bigla na lang tumigil. Nang mapansin ng bugbog saradong mukha nito. Ang di mabilang na kumikinang kayamanan na tumambad sa kanilang harapan. At ang katagang grabe na lang ang nasabi nito. Napanganga sa gulat at kapwa pinagpawisan ang magkapatid sa kislap ng kanilang nakita. At nasabi ni Byung-yong na magkano daw lahat iyon. Napalingon ang ating bida na nasabi sa kanyang isip na hindi. Hindi daw mahalaga kung gaano karami ang kayamanan doon. Dahil may mahigit 2,000 sakim na mga tao daw doon. Napapikit ang ating bida na nag-isip na may paraan daw ba para ligtas na makuha ang mga kayamanang iyon. Nagulat ang ating bida nang mabilis na tumalon paakyat si Ion Sogno na dinampot ang isang kahoy na lalagyan. At sinabi nito na hawak iyon ay kukunin daw niya ito. Tumingin pa itaas ang ating bida at sinabing sa kanya na daw ang kayamanan. Habang hawak ni Ion Sogno ang kahon ay nasabi ng ating bida sa kanyang isip na ang kahon na kahoy na yon daw ang hinahanap nila. Na sinasabing naglalaman daw iyon ng sacred relic ng inyang twin sect. Makikita si Ion Sogno nakatayo sa itaas ng mga kayamanan nang biglang mayanig ang tinatapakan nito. Pagkatapos ay tumalon ito mula sa taas na ikinagulat ng mga lalaki at nakapaluhod na bumaba hawak ang kahon. Napalingon ito habang tinitignan ang gumuhong pinaglalagyan ng relic ng inyang twin sect. Nagbagsakan ang mga kayamanan at napatanong ang ating bida na ano daw iyon. Nakatingalang tinitignan ni Byung-ryong ang gumuguhong kuweba. At manghiyak-ngiyak nitong pinagmamasdan ito at sinabing anong nangyayari daw. Makikitang bumaba ang pintuan nito at nagulat ang bawat miyembro ng mga gang na nakapasok sa loob. Na may nadaganan ng gumuhong parte ng pinto samantalang ang iba ay nakaiwas. Napasigaw ang isang lalaki at sinabing ang kuweba daw ay gumuguho. Na naglalaglagan mula sa itaas ang mga bato nito. Na maririnig ang sigawan na gumuguho na at magsipagtabi daw sila. Makikitang sa gitna ng pagkasira ng kuweba, ay hindi magkamayaw ang bawat miyembro ng iba't ibang gang na dumadampot ng kayamanan. Na may nagsasabi na siya daw ang mauuna. At may nagsabing bilisan daw nila. Habang nagkakagulo ang iba. Si Ion Sogno ay pinigilan at tinutukan ng kanyang espada ang grupo ni strategist nuin ang sabihin nito na kunin daw ang kayamanan bago gumuho ang kuweba. Samantalang si Byung-ryong naman ay abala sa pagkuha ng mga kayamanan. Ay dumating ang ating bida na hindi na nakabalat kayo. Na tumatakbo itong lumapit kay Byung-ryong at tinawag ang kanyang kapatid. Na napalingon ito at napatanong na nandoon daw pala siya at kailan pa daw siya nakapasok. Sumagot ito habang hila-hila siya na magang-maga pa din ang mukha at sinabing sumama daw siya sa mga miyembro ng Black Path Sect. Gayunpaman ay umalis na daw muna sila agad dahil hindi nila alam kung kailan daw ang susunod na pagyanig. Hinatak ni Byung-ryong ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak sa kanya ng ating bida at sinabing sandali lang daw. Dumaan daw siya sa impyerno para makarating doon at hindi daw siya pwedeng umalis ng walang dala. Tumakbo ito papalayo sa ating bida habang sinisigaw nito na kapatid at nasabi na lang nito sa kanyang isip na ang tanga niya na plano daw ba niyang mamatay doon kasama ang kayamanan. Nang biglang dumating ang honorary escort ng Flying Dragon na pinangungunahan ni Chief Escort Gabulion at tinawag ang kanilang master. Napalingon ang ating bida at sinabing bakit daw sila pumasok doon. Nasumagot si Chief Escort Gabulion at sinabing gumuho na daw ang buong lambak. Pumasok lang daw sila sa kuweba para makaiwas sa pagguho. Tinanong ng ating bida kung meron daw bang nasaktan. Na makikita ang mga honorary escorts. At sumagot ito na sa ngayon ay ligtas ang lahat. Matapos niyang marinig ito ay nasabi niya sa kanyang isip na kung ganon, ang tanging paraan daw para makalabas ay. Nang tumingala ito na siniyasat ang paligid at sinabing kailangan hanapin ang isa sa maraming kuweba na konektado palabas. Habang iniisip kung ano ang kanyang gagawin para makalabas. Makikitang pumasok na ang tubig sa bawat lagusan sa loob. Natataranta na ang mga taga Black Path habang daladala ang kani-kanilang mga nakuhang kayamanan. Na may halo-halong reaksyon. Na sinabi ng isa na peste daw. At ang isa ay nakakainis daw talaga. At ang isa pa ay sinabing ito naman daw ngayon. Nagulat ang isa na napatingin sa kanyang paahan
at sinabing tumataas na ang tubig at sa ganoong sitwasyon daw ay malulunod silang lahat. At isang daliri ang itinuro si Ion Sogno at sinabing lahat ng iyon daw ay dahil sa mangkukulam na iyon na siya daw ang nag-activate ng mekanismo. Nang marinig ito ng Ion Sosek ay mabilis silang naghanda sa mga maaaring sumalakay sa kanila. Nagulat ang ating bida nang marinig niya na pati siya ay idadamay nila na isinigaw ng isa sa mga lalaki na nandoon na kailangan din daw nilang harapin si Pung Unbiryong. Dahil daw plano niyang gamitin sila bilang mga alay mula pa sa simula. Makikitang sasalakay ng mga lalaki ang ating bida. At nasabi niya sa kanyang isip na sa ganitong kalagayan daw ay maaaring mapatay siya ng mga miyembro ng Black Path o malunod. Na ang mga Flying Dragon Escort ay nakapwesto na din upang dumepensa. Naiinis na ang ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na kailangan daw niyang mag-isip ng paraan para makatakas mula roon. Malinaw daw na ang Ion Sosek ang nag-trigger ng mekanismo nang umakyat sila sa pedestal. Nakatingala ang ating bida habang iniisip na kung ang mga kayamanan daw at relics na yon ay inihanda para sa isang tao, hindi nila hahayaan na basta na lang itong lumubog. Makikita ang liwanag mula sa itaas. At nasabi ng ating bida sa kanyang sarili na isang patayong butas daw sa kuweba. Itinaas nito ang kanyang kamay upang pigilan sila at sinabing sandali lang daw, pakinggan daw muna nila siya. At sinabi niya na ang anyo ng lugar ay parang flask. Ang tubig ay unti-unting tumataas sa loob at ang tanging labasan ay ang butas sa kisam. Sa madaling salita daw, kapag tuluyang tumaas ang tubig, makakalabas sila sa pamamagitan ng patayong butas. Tumingala at nagtanong ang lalaki na taga Black Path na kung gayon daw ay kailangan lang nilang maghintay hanggang tumaas ang tubig. At nagtanong ang kasamahan nito na ibig sabihin daw ba lahat sila ay makakaligtas. At sinabi nito na sino ang mag-aakala na gumawa daw sila ng butas sa kisem. Hinawakan ng ating bida sa balikat ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay hinila nito ang kanyang damit at sinabing bilisan na daw nila. At nabitiwan ni Byung-yong ang kanyang daladala at sinabing ang kanyang kayamanan daw. Sinigaw ng ating bida na ang mga miyembro ng Biryong Clan ay umakyat daw sa tuktok ng istruktura. Makikitang nakasampa si Chief Escort Gabulyon sa gumuhong pinto habang inaalalayan sa pag-akyat si Tang Kunbai. At si Battled Viper naman ay inaalalayan si Lady Soso na makasampa. Sinabi ni Chief Escort Gabulyon na lahat daw ng mga tagapagbantay ng Biryong Clan ay nakaakyat na sa tuktok ng istruktura at sinabi pa nito na ngunit ang kayamanan. Nababahalang sinabi ng ating bida na kinuha na daw ng mga miyembro ng Black Path ang lahat ng kayamanan. Kung lulutang daw sa tubig at maghihintay, makakaligtas sila. Pero imposibleng lumutang habang may dalang mabibigat na kayamanan. At hindi din daw nila kayang kumapit sa gilid ng bangin nang may dalang kayamanan ng kalahating araw. Kaya wala na daw ibang paraan para makatakas kasama ang kayamanan. Nakangiting sinabi ng ating bida sa kanyang sarili na hindi daw maaari yon. Makikitang nakalubog sa tubig ang isa sa mga miyembro ng Black Path at nakatayo sa harap nito ang ating bida. Nagtanong ito sa ating bida at sinabing dahil wala namang kayamanan ang master, hindi niya rin kailangan ng balsa, hindi ba? Kung ganoon daw, bakit hindi na lang ibigay sa kanila? Sumagot ang ating bida at sinabi na kanina daw ay tinatakot nila siyang papatayin at ngayon gusto nilang makisakay. Naasar na sinabi nito na kahit gaano pa daw kawalang hiya ang mga tao sa Black Path at unorthodox sect ay sobra na daw iyon. Tiningnan siya ng matalim ng ating bida matapos niya itong sabihin. Nanggigigil na sinabi pa nito na ibig daw ba niyang sabihin, hindi niya ibabahagi ang balsa. Alam daw niya na pwede daw talaga siyang mamatay ng ganyan. Mayabang na sinagot ng ating bida ito at nagpakilala na siya daw ay isang tagapagbantay ng Celestial Dragon Escort Agency. Kung gusto daw niyang kumilos siya, takutin siya, suhulan, o kunin at bayaran. Para sa kaalaman daw ng lahat, laging advance ang bayad sa escort fee. Isinampa ng taga Black Path ang kamay nito sa balsa ng ating bida. Na nagbabaka sakali na sinabi nito na ibinibigay na daw ba niya ang balsa para magamit nila. Nang sinipa ng ating bida ang kamay nito at sinagot na ni minsan daw ay hindi. Para masulit ang espasyo, ang kayamanan lang daw ang isasakay sa balsa. At itinuro nito ang butas sa itaas at sinabing ang destinasyon daw ay kahit saan sa labas ng kuwebang ito kung saan makikita ang langit. Nakatingin itong naasar sa ating bida nang sinabi pa nito sa kanya na maghanap na lang daw sila ng ibang paraan para makaligtas ng mag-isa.
At dito na po nagtatapos ang ika-73 kabanata. Ika-74 na kabanata sa pagpapatuloy. Habang nakalubog ang lalaking taga Blackpath, sinabi ng ating bida na ang espasyo daw ng balsa ay para sa kayamanan lang. Sa mga sasama daw sa kanila ay diskartihan nila ang kanilang sarili. Napatingin ang taga Blackpath nang sinabi ni Yon Sogno na kung pwede din daw ba sila. Nakakrus ang mga kamay ng ating bida na nakatayo sa harap nito at sumagot na mukha pa daw ba siyang preso sa paningin nila. Yumuko ito at kinuha ang lalagyan ng relics at sinabi na magbabayad daw sila ng malaki para sa toll. Nanlaki ang mata ng ating bida at nagtanong na sinabing sigurado daw ba silang ligtas ang magtiwala ng ganito kahalagang bagay. Nilabas nito ang kahon at sinabi na may magandang reputasyon ang Celestial Dragon Escort Service. Lalo na kung personal na pinangangasiwaan ng Windstorm Dragon ang ligtas na pagbiyahe. O nagkakamali daw ba siya? Habang nag-uusap ang dalawa ay makikitang papalapit ang pinaglalagyan ni Strategist Nui sa ibabaw ng tubig. Sinabi nito na gusto nila daw ba ng proteksyon laban sa tubig at mga aso at hindi daw ba sila natatakot. Iniabot ng ating bida ang kanyang kamay at sinabing miss ang kahon na kahoy ay mananatili daw sa kanya. Makikitang nakasampa na si Yon Sogno at sinabi nito sa ating bida na ang tungkol sa toll ay babayaran daw niya yon sa pamamagitan ng pag-aanyaya sa mga kriminal at miyembro ng Dark Faction na nakawin ang kanyang armory. Sinabi naman ng ating bida na bilang kapalit daw sa kanilang ginawang pag-atake sa kanyang kapatid na pambubugbog sa kanya ay kabayaran sa pangako nilang ipagtanggol ang balsa gamit ang kanilang buhay. Na nakapikit na sumagot ito na sang-ayon daw siya. Nakatingin ang mga lalaking nasa tubig na nakikinig sa pag-uusap ng ating bida at ng Ionso sect. Nagulat ang ating bida at napalingon ng sinabi ng mga ito na ang kanilang mga nakuhang kayamanan ay ipagkakatiwala din daw nila sa kanya. Na napangiti ang ating bida na kumikinang ang mga mata at nasabi sa kanyang sarili na anong swerte nga naman. Masaya nitong iniutos kay Chief Escort na kunin at ayusin daw ang lahat ng kayamanan. Makikitang nagulat ang mga lalaki nang mawala sa kanilang mga kamay ang hawak nilang kayamanan. Pagkatapos maririnig na sinabi ni Battled Viper na sige daw, ibigay na daw lahat sa kanya at walang singitan. Nawala na itong mga mata sa sobrang saya nang mahawakan ang mga kayamanan. Habang si Lady Soso ay abala din sa pagkuha ay tinawag nito siya na Snake Eye at pumunta daw siya doon at tumulong. Hindi maipinta ang mukha ng ating bida nang mabilis na kinuha ni na Lady Soso at Battle Viper ang mga kayamanan at nasabi na lang nito na talagang mabilis pa rin daw silang makaramdam kung saan may pera. Makikita ang maaliwalas na kalangitan sa pagitan ng mga lambak at ang mabilis na agos ng tubig. Na makikita ang mga kamao sa sinag ng araw. At ang mga nakaligtas sa kuweba ay masayang nagsigawan na ligtas na daw sila. Sinabi ni Chief Escort na wala daw casualty sa Windstorm Dragon Unit at sinabi nito na magaling daw ang lahat. Na napanatag ang ating bida sa kanyang narinig. Sinabi nito kay Dokuan kung alam daw ba niya kung nasaan na sila. Sumagot ito na nakaturo pa itaas ang dali at sinabing ito daw dapat ang 10 Merchant Valleys, kung saan ang tubig mula sa Jasper Mountain ay sumasanib sa mga ilog ng Hilaga. Tinanong siya mula ng ating bida na gaano daw kalayo papunta sa Northern River. At sumagot ito na mga 10 li. Nag-aalala ang ating bida at sinabing ngunit may talon sa kalagitnaan, kaya hindi na nila madadala ang balsa. Lumapit si Chief Escort Gabulion sa ating bida at tinawag itong master na ipinagtaka nito. Makikita sa kanilang harapan ang mga miyembro ng Blackpath at sinabi ni Chief Escort na papalapit na daw sila. Sumigaw ng ating bida at iniutos niya sa kanyang mga escort na itulak daw ang balsa papunta sa mabatong lugar. Na ang mga kayamanan ay naitabi nila ng maayos sa gilid ng lambak. Pagkatapos ay napalingon ang ating bida nang may magsalita mula sa kanyang likuran. Na ito pala ang eldest of the 7 assassins of Guangdong, Demon Blade Song Guangyon. Na nagpasalamat sa kanila dahil nakalabas daw sila ng kuweba ng ligtas. Sumagot ang ating bida na nilagay ang kanyang palad sa kanyang dibdib at sinabing ginawa niya lang daw ang tama. Sinabi nito na narinig na daw niya ang reputasyon ng Windstorm Dragon pero ngayon lang daw niya ito pinaniwalaan. Ngayong nakarating na daw sila sa napagkasunduang lugar ng tagpuan. Nangumiti ito ng kakaiba at sinabing ibigay na daw nila ang mga armas at kayamanan.
Nagulat at pinagpawisan ang ating bida sa kanyang narinig. At sina Chief Escort Gabulyon at Lady Soso ay nagulat sa kanila ding narinig. Naibinuka ng ating bida ang kanyang bibig. At sinabing ibalik daw ang mga ito. Na hindi ito makapaniwala at nasabi na lang nito na Master. Malungkot na sinabi ni Lady Soso na alam daw niya na ang mga patakaran at tungkulin ang nagbubuklod sa kanila bilang mga escort, pero paano naman daw ang buhay ng mga bagong recruit na iyon? At sinagot siya ng ating bida na kaya daw niya ginagawa ito. Sinabi nito na sandali lang daw. At nagtanong na kung iniisip daw ba niyang talikuran ang kayamanan. Walang masabi ang ating bida. At napayuko na lang si Lady Soso at sinabing talaga daw bang balak daw niya. Tumingin ito at tinanong siya na kung disappointed daw ba siya. Nakasimangot ito na may mahabang nguso at malungkot na sumagot na hindi naman daw. Sinabi ng ating bida na ang mukha daw niya ay hindi tugma sa sinasabi nito. At sumagot ito na may mahabang nguso na liwanag lang daw ng araw ang nakakasilaw sa mga mata niya. Iniutos ng ating bida kay Chief Escort na tawagin daw ang mga pangalan mula sa mga tag ng sako at isa-isang ibalik ang mga ito. Nayumuko ito na nakasuntok ang kamao sa palad bilang tanda ng paggalang at sinabing naiintindihan daw niya. Habang nakabusangot si Lady Soso sa kanilang likuran, makikita si Chief Escort Gabulyon na ipinamamahagi sa bawat isa ang mga sako ng kayamanan. At sinabi ni Demon Blade Songbuang iyon habang nakakrus ang mga kamay na isang sako bilang tol. Yumuko ang ating bida at sinabing maraming salamat daw. At sinabi nito na akala daw niya ay makikipagtalo pa siya tungkol dito. Sumagot ang ating bida at sinabing sa ganoong sitwasyon daw ay mag-aaksaya lamang daw ng lakas sa pakikipaglaban. Na makikitang hindi maipinta ang mukha ni Lady Soso dahil sa pagpipigil sa panghihinayang sa mga ipinamahaging kayamanan. Maririnig ang tawa ni Demon Blade at sinabi nito na mabilis daw magdesisyon ang ating bida. At malayo raw ang mararating nito. Nasabi sa sarili ni Lady Soso sa lahat ng kayamanang iyon daw, ay kahit pati ang mga nakulimbat na ibinigay ng mga kriminal ay iyon na lamang daw ang natira sa kanila. Napatingin si Demon Blade sa ating bida nang tanungin siya nito na paano daw nila balak umalis sa bangin. Itinuro nito ang itaas at sinabing umaakyat daw sila sa mga talampas. Ang magpapagaan ng pag-akyat daw ay ang mga baging. Sinabi ng ating bida na posible daw ba yon? At sinabi niya na 522 tao ang umalis sa kuta at nagdala ng mga yaman. Alam daw niya dahil siya ang kumolekta ng buwis mula sa kanila. Samantalang halos 2,000 ang umalis ng walang dala. Sa tingin daw ba niya hahayaan lang nila yon? Napasulyap si Demon Blade sa mga lalaki sa kanyang likuran at sinabing anong kabaliwan na naman daw ang sinasabi niya. Malakas na sinabi ng ating bida na kung isa daw siya sa kanila ay papalasuhin niya daw ang mga likod ng sinuman na umaakyat na may dalang kayamanan. Sinabi sa kanya ni Demon Blade na isara daw niya ang kanyang bibig. Patuloy pa ding sinasabi ng malakas ng ating bida na may 522 tao na nakakuha ng yaman dahil lang sila ang medyo mas mabilis at mas malakas. Sa kabilang banda daw, may 2,000 tao na nagbuwis ng buhay at pumasok pero lumabas na walang dala. Plano daw ba niyang tapusin sila? Na makikitang pinagpawisan ng labis si Demon Blade dahil sa sinabi ng ating bida at sa likuran nito ay makikita mga mata ng mga natitirang lalaki na hawak ang kanilang mga sandata. Galit na hinawakan nito sa damit ang ating bida at sinabi niya na sinabihan na daw siya niya na tumahimik. At sinabi ng ating bida na kaya, bakit pa daw siya humingi ng armas? Galit na sinabi ni Demon Blade na tama na daw. Nakangiting sinabi ng ating bida na nasabi na daw niya ang kailangan niyang sabihin. Makikitang nagsalita si strategist Nui bitbit ng kanyang alagad at sa likod nito ang kanyang mga disipulo. Na sinasabing may ibang paraan. Na napatingin dito ang Demon Blade at ang ating bida. Sinabi ni strategist Nui na ang mga sako na naiwan sa balsa ay mga 50 lahat-lahat. Na kung paghahati-hatian yon, makakakuha daw ng hindi bababa sa 10 niyang bawat isa. Nagkatinginan ang mga taga-Black Path at sinabi ng isa na may sako rin daw doon. At sinabi naman ng isa na sinasabi daw nila na kahit pagkuha lang noon ay magdudulot ng 10 niyang. Bumalik tayo sa ating bida na sinabi nito na matindi daw ang counterattack na yon. At tinanong nito na ano daw ba ang makukuha niya sa paggawa daw nito. Sinabi nito na ang pagdisarma daw sa kanya at sa kanyang mga kasamahan. At ang pinaka-target daw niya ay ang kahon ng relics.
Makikitang nakaposisyon na ang Yonso sect upang protektahan ang relics ng Yin Yang Twin sect. Nakangiting sinabi ni strategist Nui na ang pagkatalo daw ay hindi katapusan ng mundo. Walang nananalo palagi. Iyan daw ang takbo ng buhay. Makikita ang dalawang lalaki na may hawak na mga espada patungo sa ating bida. At sinabi nito sa kanyang sarili na kung kailangan daw. Nang isinigaw ng ating bida na hahatiin daw nila ang natitirang kayamanan. Dagdag pa nito na gayunpaman ay dalhin daw sa kanya ang mga naputol na mga tainga ng mga nakaligtas mula sa Heavenly Demon Sect. Nanggigigil sa galit si strategist Nui nang marinig niya ang sinabi ng ating bida. Pagkatapos marinig ito ng lahat ay nagkatinginan ang mga taga Black Path. At dali-daling nagsipagsugod ang mga ito papunta kina strategist Nui. At makikita ang mukha nitong talunan na sinabi nito na ang bastardo daw na yon. At nakangiting sinabi ng ating bida na huwag daw masyadong magpadala agad-agad dahil walang nananalo palagi, yan daw ang takbo ng buhay. At dito na po nagtatapos ang ika-74 na kabanata.